Malulupit yung kanyang mga statement kahapon, Attorney Panelo. Ayan, katulad nung ayan, yung sinasabing 11 days na ginastos daw yung 125 intelligence fund, 24 hours lang daw, naubos yun. Malulupit pero walang laman. Kasi siguradong kasinungalingan yan kasi never naman siya nagtrabaho para kay VP Sara. Wala siyang personality para malaman yan or masabi yan. Yun ang problema sa kanya. At yun ang dapat maintindihan ng tao. Yung mga paratang niya laban kay VP Sara, yung mga paratang niya laban kay Pangulong Duterte, Ayan. walang katibayan. Laway lang ang puhunan niya. Diba? Kaya sinabi natin, yung mabibigat na paratang, they are conveniently and fatally unverifiable. Convenient kasi pagka sinungaling ka, syempre wala kang katibayan. So convenient, 'di ba? Para sa isang sinungaling. Fatal kasi hindi mo nga mapapatunayan yung sinasabi mo eh. So walang katuturan. Ayan. Ang ibig sabihin. So anong ibig ko sabihin doon, sir? Yung cash deliveries di umano. Kahit picture wala siya. Diba? Yung mga instructions daw ni PRRD tsaka ni VP Sara, all verbal. Tsaka over the phone pero prepaid phone or prepaid number. So hindi natin mabe-verify. Kailangan na pagkatiwalaan natin siya. Ba't naman natin siya pagkakatiwalaan? Nakakulong siya. May motibo siyang makalabas. Diba? Yung mga dami account, Attorney Panelo. Dami account. Ganon din po yun. So sabi niya, anong sabi niya? Ginawa daw siyang dummy ni Pangulong Duterte upang siya daw ang tatanggap ng mga kaperahan for parang sabi niya ata money laundering purposes. At nag-execute pa siya ng bank waiver para patunayan. Pero ano pong mapapatunayan ng bank waiver? Ang mapapatunayan lang po ng bank waiver ay yung mga bank accounts sa pangalan niya. Tapos kung ano yung laman ng mga bank accounts, di makikita. So, paano napatunayan na si PRRD ang nasa likod nun? Or si PRRD ang nagbigay ng pera or ang nagputo sa kanya? Wala. As usual, wala siyang katibayan.